Dante, saan nag-ugat itong reklamo na ito laban kay Guo? Magandang tanghali aga itong inihain na reklamo ng Bureau of Internal Revenue o BIR dito sa Department of Justice ngayong umaga ay nag-ugat ito sa hindi umanong paghahain o pagbabayad ng capital gains tax at documentary stamp tax ni Mayor Guo. Ito ay matapos umanong ibenta niya yung kanyang shares sa Baofu Land Development Incorporated sa isang negosyanteng si Jack Uy. 500,000 pesos tax evasion complaint ang inihain kanina ng BIR dito sa DOJ. Kasama rin aga sa inireklamo yung bumili nga ng stocks o share na si Jack Uy at Rachel Joanne Malonzo Carion bilang corporate secretary ng Baofu Inc. Dahil bigo umano itong i-report ang hindi pagbabayad at hindi paghahain ng capital gains tax at documentary stamp tax return sa BIR ng dismissed na alkalde. Ay may kinalaman doon sa Baofu na corporation dahil kasi nakita natin na sinabi niya na binenta daw niya ang shares niya dito sa korporasyon na ito at nakita natin din na hindi bayad ang buwis patungkol dito sa pagta-transfer ng shares niya na to, kaya malinaw na may kasong tax evasion. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., patuloy pa silang nagsasagawa ng audit sa buong operasyon ng negosyo ni Guo. Kaugnay na rin ito sa nabunyag na iligal na aktibidad umano nito sa pagdinig sa Senado. Posibleng maghahain pa anya sila ng ibang reklamo kay Guo. Ginawa ng BIR ang investigasyon sa isyo matapos anya ang Pogo raid sa Bamban. Samantala, aga sa reaksyon ng abogado ni dismissed Mayor Guo na si Attorney Stephen David dito nga sa paghahain ngayon ng BIR ng complaint dito sa DOJ dahil wala pa naman silang natanggap na sapina hinggil dito ay kumbaga hihintay nila at sasagutin naman nila sa tamang panahon yung reklamo kapag sila ay nabigyan na ng sapina. At sa kabilang issue naman aga nagbigay din ng reaksyon si Attorney David dito naman ngayon sa dismissal ni Guo dyan sa Ombudsman. Ang sinabi ni David ay ikinalulungkot nila yung naging desisyon ng Ombudsman dahil hindi umano nila na-appreciate, kumbaga hindi nila kumbaga yung hatol nila ay hindi batay doon sa ebidensya na kanilang isinumite sa Office of the Ombudsman at magkagayon pa man ay maghahain daw sila ng apela sa Court of Appeals. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Dante Amento.